Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dakilain ka nawa sa kagadang-gadang na pag-adada kina San Cosme at San Damian, sapagkat iginawad mo sa kanila ang dangal kailanman at ang tulong sa amin dahil sa di malirib na pagsubaybay mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Esdras. Noong mga araw na iyon, sinulatan ni Haring Dario ang mga kagawad ng lalawigan na nasa kabila ng ilog. Sinabi niya, ipinaubayan nila sa mga tagapamahalang Hudyo at sa kanilang matatanda ang pagpapaayos ng templo. Ang magugugol dito ay kukuning lahat sa buwis na malilikom sa lalawigan sa kabila ng ilog. Akong si Dario ang lumagda sa kautosang ito. Ang lahat na ito'y dapat matupad ng buong buo. Ipinagpatuloy ng mga Hudyo ang muling pagtatayo sa templo at sila'y nagtagumpay tulad ng sinabi ni na Propeta Ageo at Zacarias. Nayari nila ang templo ayon sa sinabi ng Diyos at sa utos ni na Haring Ciro, Dario at Artajerjes. At nayari noong 3 ng Adar, 6 na taon ng pag-ahari ni Haring Dario. Nang itinalaga ang templo, di magkamayaw sa tuwa ang mga Israelita, ang mga saserdote at mga Levitang nakabalik mula sa pagkabihag. Naghandog sila ng 100 toro at 200 tupang lalaki at 400 kordero. Bilang hain naman para sa kasalanan, naghandog sila ng 12 kambing na lalaki, isa sa bawat lipi ng Israel. Pinagpangkat-pangkat nila ang mga saserdote at mga Levita. Sila'y binigyan ng kani-kanilang gawain at araw ng panunungkulan sa templo, ayon sa kautusan ni Moises. At nang 14 ng unang buwan, ipinagdiwang ng mga nakabalik mula sa pagkabihag ang Paskwa. Nakapaglinis na noon ang mga Levita, kaya sila nagpatay ng korderong pampaskwa para sa mga nakabalik, sa mga saserdote at sa mga kapwa nila Levita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng poon ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo. Maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipi ni Israel, upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Ang hangad, ang poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan.
Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng poong Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit dahil sa dami ng tao. Ay nagsabi sa kaniya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Ibig nilang makipagkita sa inyo." Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, ang siya kong ina at mga kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, bago natin hukman sa Jesus na di ba niya mahal ang kanyang ina at mga kapatid, nakakasiguro po tayong ang pagmamahal at paggalang ni Jesus sa kanyang ina at mga kamag-anak ay hindi mapagdudahan. Lalo na sa ating mga Pilipino, tayo ay family-oriented at napakahalagang ang ating pag-uugnayan sa bawat isa. Na kahit na nasa malayong lugar tayo, may mga pagtitipon-tipon na ating dinadaluhan. Tulad na lang ng fiesta ng ating hometown o di kaya kasal ng ating kapatid o kamag-anak o libing o anibersaryo o sa panahon ng undas. Ang mga panahon na ito ay nangangahulugan hindi lamang ang ating pagmamahal sa kanila, kundi ang ating talagang pagpapakita na kahit o ano meron tayo o sa ating pamilya na may pinagdaanan, may kahalagahan ang bawat isa sa ating buhay. Pero sa Ebanghelyo, ating nadinig na hinahanap si Jesus ng kaniyang mga kamag-anak, ng kaniyang ina. Pero sabi niya, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito, siya ang aking ina at mga kapatid. Ito'y paanyaya sa kaniyang mga alagad, lalong-lalo na sila na sumusunod kay Jesus, na itinuturing niyang mga kapamilya. Tayo rin ay itinuturing na kapamilya ng Diyos kapag tayo ay marunong makinig at sumunod sa kaniyang salita. Pero minsan, pinapahalaga natin ang ibang mga bagay, lalong-lalo na kapag ito'y ating pinagpaguran o sa haba ng panahon, inukol natin ang ating buhay tulad ng ating mga pamamayari o properties o wealth o di kaya tayo higit na pinagkakatiwalaan ng sambayanan bilang lingkod ng bayan o sa simbahan, bilang lingkod ng simbahan o sa ating pamilya. Binibigyan natin ng pagpapahalaga ang ating asawa
o ang ating mga anak. Ang lahat pong ito ay napakahalaga at hindi mali. Subalit kapag ito ay magiging sentro na ng ating buhay at naging hadlang sa ating pakikipag-ugnayan at pagmamahal sa Diyos at sa pagsunod sa Kanya, nakakasiguro tayo na yaong binibigyan nating pagpapahalaga ay magkakanya-kanya at maglalaho dahil hindi sentro ang pinagmulan ng lahat ng pagpapala ng pagkakaisa. Tanging makakasiguro tayo na kay Jesus lamang ang siyang ating sentro, pundasyon ng ating buhay, nasa Kaniyang salita upang sa ating pagpapasya, merong gabay at maging klarong-klarong ang ating mga desisyon na tayo'y susunod sa kagustuhan ng Diyos sa ating buhay. Napakaganda ng tugon ng ating salmo. Ang sabi, masaya tayong papasok sa tahanan ng puong Diyos. Hindi nag-iisa tayong papasok, naway bilang magkapamilya, bilang mag-anak, tayo'y tunay na makapupunta sa tahanang inilaan ng Diyos para sa ating lahat. Ito nawa ang ating panalangin, ito nawa ang ating hingin sa Diyos, na sa lahat ng ating mga gawa, ng ating pagpapasya, uunahin natin makinig at sumunod sa Kaniyang salita. Ang pangaral ni Jesus sa Ebanghelyo at ang Kaniyang sariling buhay ang ating panuntunan sa pagnanais nating malaman ang kalooban ng Diyos. Panalangin tayo sa Diyos, Ama, upang makasunod tayo sa Kanya at maisabuhay ang Kaniyang pangaral. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway isabuhay ang espiritu ng Ebanghelyo at tuwinang hanapin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang mapalalim ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating paglilingkod sa mga dukha, may kapansanan at yaong mga kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga tunay na bahagi ng pamilya ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kalooban ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang isabuhay sa araw-araw na pangyayari at kaganapan ng ating buhay ang salita ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamo ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik nating ipanalangin ang lahat ng ating mga intensyon, ladong-lado na para sa mga kapatid nating may kapansanan, may mga sakit at nagdurusa sa panahon ngayon. Panginoon, gawin mo kaming karapat-dapat na maging bahagi ng iyong pamilya sa pamamagitan ng aming pananampalatayang ipinahahayag sa mabubuting gawain. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen.
Aming alay sa'yo, Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay ng tayo. Magdiwang ng isang Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming dumikha, pakundangan sa minamahalaga mong pagkamatay ng iyong mga mahal. Ginaganap namin ang paghahain na siyang ugat ng kabuluhan ng pagkamatay bilang martir sa pamamagitan ng Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa wadang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikay aming pasalamatan, na ikay ipinahayag kahit sila'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay, tulad ng naganap sa iyong anak. Ang dugo ng mga martir ay dumanag, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na wadang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kadoob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kadis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kadis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya.
Si Kristo'y gunitain, sarili ay inihain, ilapagkait hinuming, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kadiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakadoob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo panginapating kaming lahat na makasado sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Berhen Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ng mga apostol, Cosme at Damian, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagniwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos, sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkadooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kadooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa wadang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito si Jesucristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, panatilihin mo sa amin ang iyong kaloob, ay magdulot nawa sa amin ng kagalingan at kapayapaan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa wadang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.